beses na offload. John Ferry Hernandez, BID official, Laguindanum, July 25 yung pangalawa. Yung una, July 17 of this year. Ito yung tinatanong ko, kamag-anak to nung OFW. I'm not saying, hindi ito yung... So kaya tanong ko ulit, ito bang IACAT guidelines, may silbi ba to? Itong hayop na to. Kasi ang pangit din, yung binabanggit kanina, Sen Coco, di ba? Visiting, tapos, kasi pupunta ng Dubai kaya ganyan. Parang, ha? Pagka yun narinig ng mga kababayan natin, wala nang pupunta doon na kamag-anak nila para bisitahin. Alam na nila mangyayari, ganun pala eh. Ganun pala yung thinking ng mga BID officials. Mapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan, uminit nga ang ulo ni Senator Villanueva dahil nakausap niya nga ang mismong kapatid ng isang OFW na umano'y gustong magbisita dito sa Dubai, ngunit inupload umano dahil hinahanapan ng sangkatutak na dokumento na mahirap i-provide, which is ito ay hindi naman dapat kailangan sa requirements ng mga kababayan nating Pilipino na lumipad sa ibang bansa para magbisita. Dahil kung susundan natin ang mga requirement, passport, ticket, visa, hotel or ang iyong titirhan doon sa bansang iyong pupuntahan, lalo na kung ikaw ay may relatives at hindi relatives, kundi isang kapatid umano na gustong pabisitahin ang kanyang kapatid dito sa Dubai. Ngunit hindi natuloy at na-upload umano ng 2 beses. Kaya nga naman isa ito sa nireklamo ni Senator Villanueva, kaya muna hinold or hindi muna itinuloy ng IACAT or itong Interagency Council Against Trafficking. Dahil kapag ang visa mo pala ay visit visa lamang papuntang Dubai, ayon sa DMW, agad-agad umano iniisip ng Bureau of Immigration na ikaw ay magtatrabaho. So hindi mo pa iniisip, ay iniisip na ng taga Bureau of Immigration. Napakagaling pala manghula, mga kababayan po natin. Kaya ayon nga sa mga senador po natin, lalo na itong Senator Villanueva, kapwa natin Pilipino, lalo na itong may kapatid o may pamilya na OFW, pinapahirapan ng ating kapwa Pilipino. Which ang mandato umano ng DMW ay hindi lang yung mga OFW mismo, kundi pati na rin ang kanilang pamilya. Kaya dapat umano ay baguhin na ng IACAT ang kanilang bagong patakaran. At hindi naman umano mahihirapan ang ating kapwa Pilipino. Kasi bakit kung ibang bansa, ibang dayuhan, pumunta sa ating bansa, agad-agad tinatanggap po natin, may instant visa pa. Bakit ang ating kababayang Pilipino umano na gustong lumabas, gusto magbakasyon, gusto mag-relax sa ibang bansa ay pinapahirapan nating kapwa Pilipino? 2023 revised IACAT guidelines. Gusto lang nating malaman kung may role ba yung DMW regarding this. Kasi lahat kami dito nabigla dun sa guidelines and we wanted to find out kung nakonsulta po kayo. What do you think about this guidelines? Itong measure na ito, necessary ba ito considering na yung, makita nga natin din yung slide natin, 32,404 Filipinos whose departure was deferred. Only 472, 1.46% were found to be victims of human trafficking. Can you imagine that? Tapos, mga nagbayad yun. Ito pa, Mr. Chairman, I have to get my phone because just recently, I was in Pampanga and I'm looking at the names of I met 2 persons. Imagine, in a wake. Nakadalawa ho akong kababayan natin na sila mismo ay na-stop. Kasama sila dito sa na-offload. Babanggitin ko lang ho yung pangalan para marinig ng mga kaibigan natin sa Bureau of Immigration and I will go to them next time. Na-meet ko po si John Ferry Yumang Hernandez. Namatay ho yung tatay niya. Pastor ho yung tatay niya. Pangarap ng tatay niya na makita man lang niya, makapasyal, nag-ipon, makapasyal dun sa kapatid niya na nasa Dubai. Na-offload po siya. Not once, but twice. Just recently yung ikalawa. Sabi na nga niya, siguro good na rin na na-offload siya kasi nakita niya nung time na namatay yung tatay niya. Pero imagine, Mr. Chairman, Senator Coco,
Yung BID official, ang apelido ho niya ay Lakindanum. Laquindanum. July 25, 2023. Na-offload na naman ho siya for the second time. Yung pong kapatid din niya na nandun sa Dubai, hinahanapan ng affidavit of support. 10,000 dirham salary ang kailangan daw. Eh kahit engineer daw po doon, hindi naman makukuha yun. Yung bahay dapat nakapangalan sa kanila. Hindi naman sila bumibiling bahay. Ha? 6 months bank statement, hinahanap din po. With a stamp from the bank. 6 months payslip, etc. Alam niyo ho, nakakakulo ng dugo kung makakakita ka in person during the wake of his dad. 2 beses ho siyang na-offload. Yung unang beses, July 17 din. Na-offload po siya. And hanggang ngayon, wala. Yung mga binayad niya, hindi naman po binalik. So, again, I wanted to ask our DMW, mga kamag-anak po ito ng mga matatagal ng OFWs na nandun sa Dubai. Kawawa naman po. And here comes IACAT guidelines na ang batting average ay 1.46%. 98+%. Hindi yung margin of error yun. Kalokohan po yun. Buti na lang, nakinig po sila sa Senado na isuspend muna ito. But again, I just wanted to share this with our DMW family so we can help the families of our OFWs. So again, I would ask kung nakonsulta ho kayo at ano rin yung tingin nyo dito sa revised IACAT guidelines na ito. Sir, please. Yes, Mr. Senator, may I request Yusek Bernard Olalia with your permission to respond. Siya po ang kinatawan namin with respect to IACAT matters. With the permission of the Chair. Mr. Chair, ang kagandahan po, no, ito pong taon na 2023, magmula po Enero hanggang Agosto, meron po tayong napaalis na 3,515,287 na OFWs. Ang good news po dito, Mr. Chair, wala pong na-offload. Lalong-lalo na kapag meron po silang tinatawag na OEC o yung kasalukuyan po namin ipinapasa na OFW Pass. Ang reason po dito, Mr. Chair, ay dahil sila po ay documented, dumaan po sa tamang proseso, dumaan po sa DMW at binigyan po natin ng kaukulang OEC. Mabuhay ang DMW. Okay. Mr. Chair, doon po sa na-defer o na-offload na 21,084, no? Ang dahilan po ay wala po silang OEC at ang na-endorse po sa DMW for further investigation ay 64 lamang. Ang dahilan kaya wala po silang OEC at kaya sila po na-offload ay dahil nakita po ng ating mga BI personnel doon na ang layunin nila ay magtrabaho sa abroad. Either ang visa nila ay tourist visa o kaya ay visit visa. Po sa When you say visit visa, it doesn't necessarily mean that you're working. Are you gonna be working when you have visit visa? karamihan po, 90% po, Mr. Chair, kapag po visit visa, papuntay po for example ng Dubai, magtatrabaho po talaga yun. Magtatrabaho din. Opo. Doon po sa nabanggit nyo, Mr. Chair, yung na-offload ng OFW na twice, meron po tayong proseso doon. Kasi po, meron tayong visitation rights ng relatives ng OFW na may sakit o namatay. Ang kinakailangan lang po, pupunta sila sa DMW, kami po ang tutulong at magbibigay po ng permit para po isanggunin namin at i-coordinate namin sa LAC natin at yung BI at nang sila po ay makaalis at hindi po ma-offload. Bakit di naman pwede bisitahin ng healthy na OFW? Bakit kailangan dying at saka sick? Bakit? Proud nga si OFW. I have a few days. Sali kayo kapatid, pakita ko kayo anong situation dito. Anong situation ko rito? Nabanggit ninyo. Kailan? Dying or sick siya bago siya mabisita. Something... Why? What is the purpose? Please. Magkaiba po kasi yung proseso kapag po yung bibisitahin ninyo ay may sakit, mas madali po yun nating ma-justify. Pero kung healthy po siya, pwede po siyang bumisita din as a tourist. And yung tourist po, meron pong mga documentary requirements. Hindi nga, yun na nga yung casing. Let us say, sa case na sinight ng ating majority leader, hindi siya kasama dun sa sa nabigyan nyo ng OAC. Kasi nga, let us say, hindi naman siya talaga magtatrabaho. Pero nasuspechahan. Kasi may sinabi si Yusek Olalia kanina na nakita daw sa dokumento or maybe, anong nakita sa dokumento na ang sadya niya ay magtatrabaho sa UAE o sa Dubai?
Example nyo lang po ako. Opo. Ano pa yung magandang nakita ni immigration officer na kaya ang conclusion niya ay magtatrabaho ito? Opo. Ang sample po doon, Mr. Chair, no, ang hawak po niya, may pasaporte po siya. May visa po siya. And then doon sa visa niya, makikita po either tourist visa sa halimbawa. Tapos may ipapakita po siyang kontrata. Yung kontrata po, makikita ng BI, employment contract. So yun po, pag employment contract, ang documented po kasi sila, kailangan po talaga, dadaan po talaga sa DMW. Yun So, po ang pangunahing dahilan. Okay, yun yung mga theoretical ano natin. Pero yung yung nabanggit mong visit visa, saan nakuha? Saan nakuha ng isang Pilipino yon? Inaplayan niya dito sa embassy ng UAE and visit visa ang binigay, imbis na tourist visa. Opo. And kayo na experience diyan sa pamamalakad diyan and sa immigration. When it is a visit visa, that is masususpetsahan mo na ang sadya nung may hawak ng visit visa ay magtatrabaho. Opo. Because yan ang palisiya nung nagbibigay ng visa that they give a visit visa to a potential worker in their country. Ganun po ba yon? Tama po yun, Senator. Okay, so I think we need to, there should be some, siguro, education campaign din. Kasi yung, alam mo yung, hindi to ina-apply natin sa example ni Majority Leader, theoretical ito na-offload siya, nagbigay siya ng kontrata. Opo. Pinakita niya in good faith pinakita niya di ba? So ibig sabihin nun talagang wala siya. So I think we need to really siguro siguro further our education campaign na yung kapag paliwanag naman ni Yusek Olalia, medyo klaro na kung gano'n, na kung ang sadya ninyo ay magtrabaho, mas mabuti pa, dumaan talaga sa proseso kasi pag may hawak ka na ng OEC or ano sabi mo, OFW pass, OFW pass. the batting average is 100%. Ibig sabihin nun, the immigration officers give 100% trust to your issuances like the OEC and the pass, di ba? So, pero mahirap ba makuha yun? Napakahirap ba nun? Hindi naman po, Mr. Chair, no? Pero alam mo nyo, Mr. Chair, ito po ang kagandahan, no? Meron po tayong cluster, yung pong cluster ni USEC PY, na kung saan sa international cooperation, maaari nyo pong ipaliwanag mamaya, na for example sa UAE, nag-i-issue po sila ng USEC visit visa, no? Papakiusapan po niya through the JCM, yung Joint Committee meetings po namin sa BLA o yung Bilateral Labor Cooperation Agreement, na kung maaari, revisitahin ng UAE government yung pag-i-issue ng visit visa. Kasi po, ito po yung nagiging irregular pathway for labor migration na kung saan yung mga undocumented ay pumupunta po doon para maghanap ng trabaho. No? Ito po yung isang aspeto na tinitignan po ng DMW at si Yusek PY po ang in charge po rito. Naman nag-overreact lang tayo kasi wala naman tayong control dun sa types of visa na binibigay ng ibang bansa. Pero dun sa visit visa, if it's only one country practicing that, maybe it's the UAE, law nila yun tapos baka pang turista yun ang binibigay nila. So it's an overreaction from the Philippine government for us to equate a visit visa to an employment visa because it is not, di ba? Senators, ito po kaya nagkakaroon ng ganitong reaksyon. Karamihan ho sa amin sa OWA, ang inilalapit kapag ang kanyang status ay tourist, visit visa, and he or she gets into trouble. Mr. Chair, Yun po. if I Thank you may, po. and please allow me, this is my time anyway, and it stemmed from the IACAT guidelines. The questions that I'm raising stem from the IACAT guidelines. It doesn't stem from illegal Filipino workers abroad. No, it doesn't. My experience is that I was able to talk to someone who wanted to go to Dubai to visit his brother. Hindi po ito worker. Hindi ko, ino-comment ko nga kayo, 3,515,000 na may OFW pass, nakapasa, na walang kahirap-hirap, smoothly. Okay, congratulations. Merong 21,084 na no OEC at 64 yung dinala po sa inyo. Ibig sabihin, ito bang 21,084? Ito bang mga to talagang merong kontrata pero walang OEC? Paano kung iba dyan talagang magbabakasyon, talagang bibisitahin? Ako, nung nasa ibang bansa, ako gusto kong makita ng kapatid ko kung ano yung kalagayan ko sa ibang bansa. Nagtatrabaho ako, nagdi-deliver ako ng dyaryo every day for 3 months. Stress ng umaga, gumigising ako, nagdi-deliver ako ng dyaryo. Gusto kong makita ng kapatid ko kung ano yung buhay ko doon. Ito, 2 beses na offload. John Ferry Hernandez, BID official, Laguindanum, July 25 yung pangalawa. Yung una,
July 17 of this year. Ito yung tinatanong ko, kamag-anak to nung OFW. I'm not saying, hindi ito yung... So kaya tanong ko ulit, ito bang IACAT guidelines, may silbi ba to? Itong hayop na to. Pinoprotektahan ba nito kapwa natin Pilipino? Yung Pogo Diyos ko, habang buhay tayo magkukwentuhan dito, iisa-isahin ko sa inyo kung ilang crimes yung nakomit ng Pogo na binigyan ng visa dito. Instant visa. Tayo nga yung nagpatigil nung special working permits. Alam nyo yan, magkakasama po tayo ng mga hearings before. Ito lang yung tanong ko. Ito bang IACAT guidelines na to? Tutuloy pa ba to? Kasi sinuspend na nga po. Isa ho kayo sa kasama dito. Unfortunately, one of the 28. Hindi ko alam ba't ganun kalaki yung 28 na yan, no? And sino yung nag-decide nito? 1.46% yung batting average. Out of the 32,404 Filipinos na na-offload, 472. Yung talagang nabiktima. Aba, 98% 98% ginago natin, sarili nating kababayan. And then, ito ulit. So, gusto kong tanong sa inyo, kasi ang DMW, hindi lang dun sa mga OFW workers, pati yung family nila, cargo natin yan. Gusto lang nilang pumunta doon. So again, first question, the 21,084 may kontrata ito, pero walang OFW pass. Is that a correct statement? Kasi ang pangit din, yung binabanggit kanina, Sen Coco, di ba, visiting, tapos, kasi pupunta ng Dubai kaya ganyan. Parang, ha? Pagka yun narinig ng mga kababayan natin, wala nang pupunta doon na kamag-anak nila para bisitahin. Alam na nila mangyayari, ganun pala eh. Ganun pala yung thinking ng mga BID officials. Ganun pala yung thinking nila dahil mismong kayo, pumayag kayo na, ganyan nga yung thinking nyo dapat. So hindi maganda yun. Tama si Sen Coco, yung patakaran ng ibang bansa, wala tayong magagawa doon. But again, I go back to my first question. Ito bang IACAT guidelines na consult kayo? Ito rin ba yung position ninyo as DMW? Mr. Chair, ang DMW po ay bahagi lamang po, tama po yung sabi ninyo, ng IACAT, no? Nakonsulta po kami doon sa sektor ng OFW lamang. Hindi po kami nakonsulta doon sa ibang sektor tulad po ng non-OFW tulad ng turista, students, businessmen, resident blah blah blah. Hindi po kami kasama doon. Meron din iilan na magbivisit doon daw sa kanilang relatives and then hindi na uwi. May mga ganong insidente and that's the reason probably merong guidelines yung IACAT to make sure na yung magbibisita talaga ay bisita lang at hindi na maiiwan doon para magtrabaho. Si Mr. Ferry was offloaded dahil hindi daw po siya nakakuha ng affidavit of support sa kanyang kapatid na gusto lang siyang ipasyal dahil buong buhay niya, first time makakapunta sa ibang bansa. Namatay ho yung tatay niya, kaya ako siya nakita dahil nakiramay po ako dun sa wake. Hinihinging affidavit of support ng sarili nating bayan. Kailangan may 10,000 dirham salary. Kahit ho engineer, wala ho nun. Kinukuhanan din siya na dapat yung bahay na titira nung kapatid niya, na ipapasyal lang niya, first time makaka-abroad, dapat daw yung bahay nakapangalan sa kanya. Dapat mayroong 6 months bank statement with stamp from the bank. 6 months payslip. Kababayan natin ang nanghingi. Hindi, kung ang nanghingi po yung Dubai government, wala ho akong problema eh. Sarili nating kababayan. So, he is now part of the 32,000 plus na offload, na hindi na mabalik man lang yung binayad niya, at 2 beses na po nangyari, so don't expect him na lumabas pa dahil na-traumatize na ho siya.